Kumusta? Okay, heto na tayo para hamayin itong mga material na hawak natin. Medyo mabigat yung tanong Itong mga nangyayari ba ngayon sa Israel, lalo na yung mga gulo sa Middle East, kasama na yung Iran, mga kaalyado niya, hinulaan na ba to sa Biblia? Oo, mabigat yan. Sige, subukan nating i-unpack to. May iba't ibang paliwanag dito, galing sa mga teolohigo, mga scholar, base dito sa mga sources. Ang mission natin, tingnan natin yung mga sinasabing koneksyon, tapos yung mga paalala rin. Tama. Importante yung balance dyan. Simulan natin siguro dun sa tinatawag nilang super sign. Ito yung laging lumalabas sa mga materyale. Yung pagkatatag ng modernong Israel noong 1948, grabe, alos 2,000 taon, no? Oo, ang tagal nun. Tapos, ayun, marami hang nagsasabi na katuparan daw to ng hula. Yung sa Ezekiel 36:37, yung muling pagtitipon, parang ito raw yung nag-start ulit nung prophetic time clock. Totoo yan. Yan yung isang malaking interpretasyon. Pero may dagdag pa dyan. May nuance, kumbaga. Kasi may mga scholar din, base sa sources mo, na hinihiwalay nila yung pisikal na pagbabalik na yan Okay. na para sa kanila, nangyari na sa isang, espiritual na pagbabago pa raw ng Israel sa hinaharap. So magkaiba pa yun? Oo, parang ganun. Tapos sabay pa niyan itong paglakas ng anti-Zionism ngayon, di ba? Yung parang pag-isolate sa Israel, Oo, pansin ko nga yan. tinitignan din yan ng iba bilang katuparan naman ng ibang hula. Yung tungkol sa paghihiwalay, pagtuligsa sa huling araw, ang weird nga parang sabay nangyayari. Oo nga no, dito talaga nagiging interesting Kasi paano naman yung mga giyera ngayon? Yung sa Iran lalo na, madalas kasi 'di ba tinutumbas yan sa Persia sa Ezekiel. Yung Persia connection. Oo. Ito na ba yung sinasabing digmaan ng Gog at Magog? Yung nasa Ezekiel 38:39, yung malaking coalition daw na aatake sa Israel? Okay. Dito, kung pagdudugtungin natin yung mga basa natin, ang lumalabas parang may consensus Karamihan ng scholar, hindi pa raw ito yung mismong gera ni Gog at Magog. Hindi pa yung buo. Hindi pa? Hindi pa. Mas tinitingnan nila to bilang paghanda. Isang paunang anino parang prelude. Ganon. Prelude pa lang. Yung alignment ng mga bansa ngayon tulad ng Iran, pati yung influence ng Russia na madalas ding iniuugnay dun sa mga kakampi ni Gog, kapansin-pansin daw yan, oo. Pero yung mga specific na detalye sa Ezekiel, alam mo yon, yung atake galing dulong hilaga, tapos yung sobrang direktang intervention ng Diyos para iligtas ang Israel, parang wala pa tayo doon. Okay. So malayo pa yon kumbaga. Parang ganun ang dating. Mas iniuugnay nila to sa mas general na mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, yung nasa Mateo 24. Mga assign lang daw. Okay, gets. So, mga sign pa lang. Paano yung Jerusalem? May nabanggit din sa sources mo sa Karías 12:3 na ang Jerusalem magiging mabigat na bato daw para sa lahat ng bansa. Ayun, yan pa isa. Ang interpretasyon dyan, itong patuloy na atensyon ng buong mundo sa Jerusalem, di ba? Yung mga debate, yung alitan, kung sino ba dapat may kontrol. Oo, laging mainit na issue yan. Exactly. Yan daw yung katuparan ng pagiging mabigat na bato. Kaya nga, parang ang sagot sa tanong natin kanina, oo at hindi. Panong oo at hindi? Kasi may aspeto tulad ng pagtitipon na parang oo, natupad na. Pero may iba, tulad nitong mga awayan ngayon, na parang hindi pa, paghanda pa lang ng entablo. Kaya importante rin yung paalala sa sources na mag-ingat. Ingat saan? Ingat sa pagiging masyadong sigurado o dogmatiko. Yung tipong sasabihin na, eto na yon, eto na mismo yung final na katuparan. Mahirap yon, baka mali pa. Okay. Makes sense. So, dapat bukas pa rin sa ibang possibilities. Tama. Observation muna, kumbaga. Okay. So, kung ganon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng to para sa'yo na nakikinig ngayon, para sa atin? Ano ba talaga ang punto nitong mga hula base sa mga pinag-uusapan natin? Hindi naman siguro para lang manakot, no? O magbigay ng petsa? Hindi raw.
Ang lumilitaw ng layunin based sa mga material para magbigay ng pag-asa, pati katiyakan na may plano ang Diyos, na siya ang may kontrol at matutupad yung plano niya. Pag-asa at katiyakan. Oo. Tapos, panawagan din daw ito. Panawagan na ipanalangin yung kapayapaan ng Jerusalem. Yung nasa Psalm 122:6, di ba? Oo. Pray for the peace of Jerusalem. At syempre, panawagan din sa handaan. Maging handa sa mga susunod pang pwedeng mangyari. Okay, so bilang summary, mula dito sa mga pinag-usapan natin based sa sources, nakita natin yung interpretation na yung pagtitipon ng Israel, mahalagang sign yan. Oo, yung 1948. Tapos itong mga gulo ngayon, lalo na yung sa Iran, posibleng anino pa lang to o paghahanda para dun sa malaking gyera ng Gog at Magog. Posible. Prelude, kumbaga. At ang Jerusalem, ayun, nananatiling sentro ng awayan at atensyon, yung mabigat na bato. Tama. Nananatiling relevant yung hulang yun. Okay. Kaya siguro iiwan natin sa iyo na nakikinig itong tanang na to. Kung ang pananaw nga na lumilitaw sa mga material na to, naghahanda pa lang ng entablo itong mga pangyayari ngayon para sa mga future prophetic events. Ano kaya para sa iyo ang ibig sabihin ng pagiging handa habang pinag-iisipan mo itong mga interpretasyong ito? Ayun, isang bagay na pwede mong pagnilayan pa.